Okay, so dire-diretso na po tayo para sa second video. Of course, stock update, at kung na-miss nyo po yung first video, pwede nyo balikan sa channel natin. And don't forget to subscribe, press the notification bell para palagi po kayong manonotify sa mga bagong videos na i-upload natin. Unahin natin SEC. SEC weekly. So, ito na guys yung nihintay natin. Pero, sa ano kasi, sa weekly, hindi pa to sure na, of course, breakout. Since nasa weekly nga tayo. Pero, pagka sinilip natin yan sa daily chart, of course, breakout siya. No? So, yun nga lang. Let's wait. Ayan. So, let's wait guys, no? For this one. So, pagka sinilip natin, of course, mag-extend lang tayo dito ng konti. Extend natin yung resistance before and now acting as a support. Hindi para sa weekly, kundi para sa daily. No? And same here. So, ito rin yung sinisilip natin before yung breakout sa may resistance dito sa ating RSI. So, right now, looks good guys. Ayan, para sa setup natin for SEC. Then, of course, dito, super solid. So, yun nga lang, dapat mag-stay dito yan. If ever man na mag-pull back, supposed to be dapat mag-hold somewhere here sa may 33.93 or sabihin natin 34, malapit dun guys. Huwag lang malalaglag ulit. Ayan, sa may support kasi flip na to eh. So, it means may chance na mahit tong 36 na to since malapit na yan. 34.4 yung close sa daily and yung ceiling natin before 36, no? So imagine that, super close, and of course malapit-lapit na yan, ano? Kung titingnan natin SEC next, DMC of course. So pagka sinilip natin yung DMC, nagrally din of course. If ever man na mag-rally to, so I think hanggang dito pwedeng mahit. 12.75 up to 12.9, malapit sa 13. And kasi ito yung ano eh, kumbaga yung pinaka-ceiling niya, no? Since 2018. Rally siya rito, guys, no? So overall structure for this one, ayan, para meron lang tayo idea. So ito siya. Ayan, no? We have here, maliit. Tapos malaki. Then, ayan. So, para siyang inverted head and shoulder pattern, ano? Sa big picture. And, kung titingnan natin sa daily chart, sobrang ganda ng bounce dito, no? Sa may support. And right now, kaboom! Super straight tong kanyang ano dito, RSI. Sobrang solid guys. Tas hindi pa rin over bot dito at galing nga sa may ilalim eh, no? Ayan. So yun po yung next natin for this one. Next resistance, no? So unless na lang kung biglang buhusan yan. DMC, then LTG guys. Let's go. Shout out sa mga viewers. So dito guys, nothing serious for this one. Since wala pa namang breakout. Ayan, pero nag-retest na ulit dito sa may GIS, which is of course considered as a resistance ano for this one LTG, especially sa weekly time frame. Of course, big picture to. And kung papansinin natin, it's pretty obvious na yung pinaka ano dito, major resistance somewhere here malapit sa 10.6. Kung magra-round off tayo, 10.6 malapit doon. 10.6. So ito siya. Ayan, somewhere here, here, here. So for this one, oh ayan.
Tingnan natin. Supposed to be dapat masustain kung talagang bullish. No? So, dito guys, if ever man na mag-crossover to, it's a sign na pwede tayong mag-breakout. Ayan, kasi nga retest nga lang to dito eh. Sa may 10.2, ano? 10.23. Plus resistance, confluence yan. Kasi green box. Ayan. Kung papansinin natin, ang ano naman na to, kinagandahan, na-sustain na rito sa may taas nung 200, ano yung price? 200 yung moving average, and yung price is nasa taas nun. Goods, no? TEL weekly. So, ito naman mukhang pabagsak. Ayan. Fresh breakout. So, tingnan natin guys, no? For this one. May chance pa rin naman kasi mag-retest dito yan. Even though na namumula ngayon. Pero kung talagang bearish, ayan si TEL for this week. So, pwedeng bumalik dito sa 1.5 yung price, no? For this one. So, overall, silipin natin, still intact guys. Okay, remember, matagal na pong sideways etong chart, ano? Especially dito sa big picture. Pag sinilip natin, talagang hindi makapanik dito sa 1.9. So, let's say dito guys sa 1.950. Mga retest lang yung nangyari since 2017 pa yan. Pero, pag nag-breakout naman yan, sobrang solid guys ng structure na to. No? Sobrang tagal ng ganyan itsura. Ayan. Next, TL, ALI. Check natin. Check. Resistance, yes. So, tingnan natin, ano? Take note, guys. Even na, of course, nakasagad na to. Nakasagad na, di ba? Pero dito kasi hindi pa siya overbought. So, it means pwedeng mag-stay doon yung stochastic. Pero yung RSI natin, pwede pa itong tumaas. So, ganun lang pwede maging setup. So, it means, since nasa resistance, it's either, of course, ma-reject or mag-extend pataas. Katulad na to. So, yun nga lang, naging weak na to eh. Fake breakout, guys, yung nangyari. Tapos nalaglag. Bulusok agad. Or, it's either, mag-breakout, okay, tapos pull back, then, mag-hold. Ayan, no? So, tingnan na lang natin sa daily. Since naka-ano tayo kanina, we have here a pullback. Then, retest ulit ngayon. Right now, for a new breakout, no? Ayan, so dito naman may chance based sa daily kasi galing sa ilalim eh. Ayan. Pwede mag-crossover. Same here. Hindi pa rin siya overbought. Goods. So, may chance to. Let's see na lang, no? Then, last but not the least, Globe. Check natin, weekly. Retest ulit, guys. Retest. Okay. So, pagka nag-breakout dyan, pwede na nating i-retest to. So, saan tayo pwede mag-retest dyan, guys? Dito. Possible dito, guys, sa area na to, no? Saan ang pwede nating gawing major resistance for Globe. Ayan. So, isave natin yan. So, once na mag-breakout, yung closing kasi sa daily 2,460. So, yung next resistance natin malapit sa 2,640. Ayan, no? 2,640, guys. Goods.
So I think tapos na po tayo guys at maraming salamat po sa panonood. See you po sa next video. Bye bye and God bless.